Ito pala yung owner, si Boss Kerwin yan. Siya yung ano, yung owner nitong Supreme Auto Lounge yan. So invite mo sila, sir. Ay, ini-invite ko po kayo dumayo dito sa shop namin sa Fortune Marikina, 6 Sanchez Street, kung kailangan yung mga undercoat. Katulad ng sabi ni sir, sa package po kasama na po yung undercarriage cleaning or underwash. Siyempre kailangan malinis po bago i-undercoat. Tapos sa package kasama na rin po ang engine wash at car wash po. Ayun, about sa timpla natin. Ay, opo. Dapat po tama po yung timpla sa paggamit ng 3M. Meron pong ratio doon is 1:1. So kung halimbawa 1 litro gagamitin na undercoat, half po is unleaded po. So ang ratio yan. Ng tamang timpla, which is makikita nyo naman po sa instruction sa lata. Oh. So 1:1. So for example, kung gagamit tayo ng 1 litro ng underfill, tamang timpla po is 1 liter na underfill, tapos half liter na unleaded po. Ayun. Kung halimbawa naman po, magtitimpla tayo directly dun sa lata, sa spray can, kung gagamitan natin ng ruler or inch, ng by inch. So pag 1 inch, 1 inch ng undercoat, half an inch ng unleaded po. Yan. About sa IGC natin. Sa si IGC po, direct na po tayo. Hindi, baka di nila alam si IGC, Intergalactic Chemicals po. Yun. Local brand po siya, pero kilala na po si IGC dito sa detailing industry sa Philippines, which is another product that we use here. So, si IGC po, directly na po tayo bubuga sa lata nila. Per can po sila. Per can yan. Ayan. So, anong difference ni IGC kay 3M? Para may knowledge lang din sila. Pinaka-difference lang po, well, parehas lang po talaga sila. Ang pinaka-difference po is application. Application. Si Intergalactic kasi, as mentioned, directly from the can. From the can na. Oo. Compared to si 3M, kailangan po talagang haluan siya. Ayan, yung dapat na saktong timpla talaga. Opo, ando naman po yung instruction. Kung mag-DIY po kayo, follow nyo lang po yung instruction dun sa latan. At add natin si IGC sa rubberized glossy. Yes po, pareho po silang rubberized full base undercoat. Ayan, so mas glossy lang si IGC. Same lang po. Same lang halos ngayon. Matte. Okay. Opo. Matte black. Opo. Okay. So, yun. Thank you, Boss Kerwin. Alright. Visit our shop po. Yeah, Alright, thank you. Yan. Ito pala si 3M. Yan si 3M. Tapos, yan 3M. Tapos, nandiyan yung instruction niya. Yung sinasabi nga ni Boss Kerwin. So, sundin nyo yan. Kasi, useless siya kapag di nyo sinunod yung ganyang ratio. Tsaka kailangan yung tamang timpla, tsaka yung underwash. Talagang may degreaser, may sabon, kuskusin talaga maigi bago i-apply to. Tsaka ito si IGC, Intergalactic Chemicals yan. So rekta nila sa can, tapos merong baril lang sila dito, tapos merong kerosene. May mini-mix din nila ng kerosene yan. So pakita ko yung parang baril na ginagamit nila. Ito lang, ayan si IGC. So ito yung dito lalagay yung kerosene. Yung lata ng IGC. Tapos yung kerosene, so kapag naghalo ka pala ng kerosene doon na sa lata mismo. Kasi dito nalalagay yung lata papasok. So kapag mag-mix ng kerosene, doon na pala sa lata mismo. Alright, mga 2 ounce lang, no? Alright. Yan base kay Sandra. Siya yung tumitira niyan Thank you. Yan pala. Tapos, compressor na to. Ito, yan. Compressor na. Yun. Kaya maganda yung buga talaga. Alright, thank you. Yung sasampanan si Lexi. Tingnan natin na undercoat. So, tambay muna ako dito. Mga mga balikan na lang daw 4 to 5 hours. Yan. Tingnan natin yung proseso nito.
So dito tayo ngayon sa Supreme Auto Lounge. Yan. So dito to sa Parang Marikina. So check nyo na lang yung ano nila, yung mga services nila na ino-offer. Makikita nyo naman car wash, under wash. So makikita nyo naman yung presyuhan. So yan. So dito tayo ngayon kasi nagpa-undercoat ako. So for sa akin ito medium size kasi 4.5 yan. 4.5. So sa large 5,000, 6,000 sa mga van L300, each 1,100. So yan sa atin. So dito si Lexi. So tinitira na ng undercoating 3M. So dalawang klase kasi yung 3M nila. Undercoating nila, isang 3M at isang intergalactic na undercoating, pang undercoat nila. So intergalactic kayo na glossy siya compare sa sa 3M. So i-explain mamaya ni Kuya kung ano yung difference ng dalawa para at least sa kanya mismo manggaling kasi product nila yun eh. So ang 3M naman daw kasi 3M at saka intergalactic good as parehas lang naman daw. Parehas lang naman. Which is saka mas mahal siya ng 4.5 sa 3M, so mga 5.5 yata kapag intergalactic. So tingnan natin mamaya kung ano yung difference ng 3M at saka intergalactic. Alright. So busy pa si Kuya, siya yung mag-explain mamaya niyan. So syempre, di ba? Bago nila i-undercoat, nila yan, i-underwash nila yan, ilinisan nila. So, sasabunin nila bago lagyan yung So, mamaya, tanongin na lang natin siya para mas maganda yung explanation. So, yan, bale, yung gulong natin, kinoberan nila yan. Nakikita nyo, yan, para hindi tamaan yung gulong natin. Saka yung tambucho. Yan. Pero, sa case ko, dapat, yung dyan sa part na yan, sa may kulay na sa muffler natin, nalagyan ko na lang din. Kasi para pumantay dun sa kulay ng 3M din sa baba. Pero hindi ito sa dulo, yan, yung may dyaryo, hindi ko na pinalagyan. So high temp naman kasi yung nila yung 3M. So mangangamoy nga lang yan ng mga 2 to 4 days daw o 3 days mangangamoy yan. Kasi pinalagyan ko sa muffler. Sabi ko okay lang, wala namang problema. Hindi naman masyadong amoy siguro yan. So yan, 3 days lang naman o 4 days eh. So yan. So yan, yung mga kinoberan nila. May mga dyaryo. So mamaya silipin natin yan. Uwation lang si Supreme Auto Lounge yan. Dito lang yan sa Parang Marikina. Yan ang mga jeep dyan, labasan. So malaki naman yung pwestuhan nila. So solo tayo nagpapagawa. Umulan ng malakas eh. So tinatanggal na. Yun. So silipin natin yung baba. So hanggang dyan lang yung... So hindi na pwede dito kasi masyado nang iinit no? So hindi na pwede dito. So yan o. So oil base 3M pala to. Rubberized ha. Ang ganda. So usually ano ba ang mga dapat lang dito i-undercoat? Dito. Usually sir, okay naman po lahat. Yung ibang customer nga lang, pag bago yung shock, hindi nila binabalutan po. Binabalutan pa. Yung exhaust. Exhaust, ayaw din. Opo, pag bago. Pero yung hindi, yun nga, parang maging protektado, di ba? Pero pag yung luma na. Pag luma na, binubugahan na. Hindi para parehas. Pero sa akin, pinalagyan ko na kasi mas okay yan. 9 years na din naman kasi yan. At saka gusto ko, pantay yung kulay. Pantay yung kulay. Pero ito, hindi pwede to. Kasi mag-iinit na talaga yun eh. Nagka-crack po kagad si undercoat pag hindi kaya no, yung napaka-high temp niya. Pero dito okay lang kasi flowing lang naman eh, yung init eh. So dito sa loob, sige nga. So dito pati yung gilid no? Opo, meron po lahat yan. Meron no. Lahat po. Usually ilang coat ba yung nilalagay nyo? Isang pasada lang po siya. Isang pasada. Makapal na po yun, enough na po yun for 4 to 5 years. 4 to 5 years. Pag nalagaan nyo naman po ng maayos, mabuti. Yung maabot naman po yung 7 years. 7 years. Umabot ng 7 years. Kung bira naman gamitin, abot ng 20 years.
Katulad nito, 9 years na, hindi naman ganun kakalawang, di ba? Opo, hindi. Makinis yung ilalim niya. Malaga naman tayo. Oo. So, yan. Kung in-underwash naman po na yun, wala naman po kami ganong nakitang kalawang. Kalawang, oh. Kasi alaga naman kasi to kahit 9 years na. Saka takbo pa lang nito, wala pa 49,000. Nakita mo ba sa ano? Kahit matagal na. Oo, kahit matagal na. So, dito, yan. At yun, inilagan na lang po natin yung alternator. Alternator, oo. Kasi minsan may nakita ako, sinama yun eh. Oo. So, talagang di dapat kasama yung alternator at yung compressor. Oo, yan. So, tinanggal nila yung skid plate ko. So, hanggang dito sa chassis. Yan, ito wala na to, no? Opo, wala na po. Baka maabot naman yung ano natin. Yan, so yan. Maayos. So gaano katagal tinira to? Usually po yung process time is 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. Opo. Tapos yun, kasama din po dyan yung ano, yung car wash tsaka yung engine wash. Engine wash. So mag-engine wash pa tayo? Opo, alright. So bali inuna muna natin kanina, underwash. Underwash, tapos soap, degreaser and soap. opo, tapos banlaw. Banlaw. In-air dry natin. Air dry, oh. Binlower nyo ba or? Blower po. Blower. Kasi hindi po natin pwede bugahan yan pa mamasa-masa kasi Oo. kakapit si under. Oh, patingin ng blower natin. Kasi itong sa air compressor. Dalawang klase yung blower. Kasi kanina medyo pangit yung pangano. Oo, maulan kanina, malakas. Itong blower natin. Ito yung blower natin. So, hindi enough to. Tapos ginamitan natin ng compressor. Para talagang tuyong-tuyo talaga. Kasi kapag basa, hindi kakapit masyado. Ngayon po, pag binugahan po siya ng mamasa-masa, nagkakaroon siya ng tubig, natatrap po sa loob yun ng undercoat. Para siyang may bubbles. Bubbles, oh. Doon nagsisimula yun eh. Tapos yun pa po, pag may tendency pang makalawangin sa Kalawangin sa loob. Yun nga yung ayaw ng iba minsan na pag 3M nga rubberize. Yun nga yan, sa pagitan ng body at saka yung sa undercoat ng rubberize, doon namumuo yung kalawang. So ngayon, nag-iba na kasi si 3M, bago na yung ano, yung oil base na si 3M ngayon. So titingnan natin mamaya kay Boss Kerwin explanation niya about this 3M rubberized oil base undercoating na ano na yun nga, na pang undercoat natin na 3M. Alright. So tapos may dadagdag ka? ayun po na, ang ano na lang po natin dyan is kahit na undercoat na natin, every 6 months. 6 months, oh. I-underwash pa rin. Underwash natin, oo. Siyempre, mahalagaan din natin yung ilalim, no? Ayun, para ma-monitor, oh. So, malapit lang naman ako, so papasyal ako dito. Kahit mga once a year siguro, kasi bihira ako naman gamitin to, kasi umalis-alis ako. So, at saka hindi na rin naman ako masyadong magti-trail na, kaya pinag-decide ako na undercoat na. Kasi, yun nga, kasi kapag hindi mo i-trail yan, syempre, hindi naman gagasgas yung baba niya masyado. So, yun, after 9 years, tsaka ako nag-decide na pa-undercoat. Medyo, ano na rin eh. City drive. At saka pang marilaki, tanay-tanay tayo, kamsan tugo na lang. So after nun, tapos na natin yung undercoat. So ano na natin? Bababa na po natin. Patuyuin muna ng mga 15 minutes, no? After nun, tapos ika-car wash natin, tapos engine wash. Yun yung kasama sa package natin na 4.5. 4.5 yan. Alright. So yan, punta na kayo dito sa Supreme Auto Lounge, parang Marikina. At saka hanapin nyo si Rafi. Tsaka si Sander? Si Sander yung tumira, no? Sander, ano masasabi mo? So, anong okay? Kasi oil-based na pala yung 3M natin. So, mas pinaganda na talaga yung 3M ngayon. Bagong... Maganda na po yung texture na. Oo. As compared dati. So, no worries na sa mga kalawang bubble sa gitna, no? Yun naman pong mga kalawang sa po natin ay iwasan. Oo. Ano lang naman natin, bago tayo mag-coating, magbuga ng coating, make sure na tuyo siya. Tuyo talaga siya. As in, tuyong-tuyo talaga. Tuyo. Kasi doon po nagsisimula pagka basa or may lupa pa yung binugahan. Yun. Moisture siya. Tsaka depende dun sa underwash. Kailangan maganda yung pagka-underwash talaga. Saka saka pag kasi, kunyari, maraming lupa pa, hindi na-use ng masyadong gusto. Doon po pag nagsimula na po yung moisture doon, yung kinote natin, yung chlorine nyo, hindi nyo alam, may kalawang sa loob. Yun. Doon magsisimula. Pwedeng mabutas yun. Mabutas yun. Kaya kailangan tuyo. Tuyo talaga, tuyong-tuyo talaga. So siya tinatanong ko, siya yung gumawa yan, siya yung nakaka-experience, tsaka siya yung gumagamit ng product. So as compare sa IGC, parang Intergalactic, ano yan Intergalactic po. Parehas lang naman. Parehas lang, maganda gamitin. Pero ang pinupush po kasi namin ngayon si 3M. Kasi 3M. Kasi nga bago na yung oil base na siya, no? Si 3M hindi siya
gloss. Yung intergalactic naman, gloss yan, pero meron din siyang matte. May matte din, oh. Glossy lang siya. Yung pagka-rubberize niya na black glossy. Parehas lang naman. So yun yung Si IGC. so yun yung kinaganda ni IGC kasi matte glossy siya. So yun yung kinaganda diyan, yun. So yun lang naman yung difference nung dalawa. Depende din sa inyo yan kung sa 3M kayo na bago na yung 3M na natin, oil based na siya, mas pinaganda. Mamaya i-explain ni Boss Kerwin, yung owner ng Supreme Auto Lounge. I-explain niya kung bakit maganda na talaga yung 3M ngayon. Hindi na katulad dati na medyo marami pang issue, you know. Oo, dati, oo. Pero ngayon okay na. Okay na okay yan. So base sa kanya kasi ito na yung parang 6 months lang yata yung bago yung oil base ni 3M, no? Yung Mag-1 1 year na rin. So yun, maganda na rin. So panalo yan. So mas legit din kasi ang 3M, oh. Mas kilala. Okay, so kaya nga, oh. So, at saka syempre, doon tayo sa legit na 3M, ha? Kasi maraming fake na lumalabas yan, lalo na online. Nagkakaroon ng problema, yung sinasabi nila yung nagiging issue. Ano po yan, depende po sa pagtitimpla. Pagtitimpla, no? Oo. Pagka, syempre, malabnaw, kailangan yung saktuhan. Saktuhan lang talaga. So sa akin, sa case nung sa akin, ano yung timplahan mo dyan? Pag nagtimpla kasi ako, para ang ginagawa ko, pag kailangan, hindi naman, iba-iba kasi ang pagtitimpla, pwede mong labutan, pwedeng labnawan. Saan yung the best? Ginagawa ko kasi, 50-50 yung 50-50. Yung swabe lang. Yung swabe lang. Yung halos, Kasi pagka sobrang lapot, hindi kayang ibugan. Ibuga na, nung sa ano natin, spray, no? Kung makakuha yung tama. Pero ano naman yan, makapal naman, kahit isang pasada lang, makapal naman. Makapal naman, So, ayan. Mamaya, i-check natin. Ano pangalan mo ulit, boss? Sander yan. So, ayan, in-engine wash nila, yun, So, yung pang-spray nyo kanina, degreaser. At saka sabon. Ayan. Spray lang, tapos ngayon, banlaw, tapos tuyo na. Ayan, tinutuyo na lang nila ngayon. Ayan. So, kasama dito yan sa sa package, yung engine wash. At saka, ano yun? Engine wash at saka undercoating at saka car wash. Car wash. Nakita nyo naman, linis yan. First time may engine wash. Car wash na. Sakto pala yung ko, medyo madumi. galing ka sa Peregrine, eh. May free back to zero tayo. Yan. So, dayuhin nyo na tong Supreme Auto Lounge, yan, kasama yan sa nila, sa hindi kasama yan, pero yun na, nabigyan tayo ng back to zero. Yan. Boss Kerwin, may pa back to zero sa atin, Yan. Salamat. Ang bango pati nung amoy ng back to zero nila. Anong amoy ng back to zero na yan? May scent ba yan? Anong scent? Kasi ibang naamoy ko, wala, eh. Mabango. May scent. Tanong natin si Boss Kerwin kung anong scent to. Mabango, eh, Nakaka-addict kapag pag naamoy mo. So, original back to zero pala to, MTX. Yan, kaya pala, ito pala yung original na back to zero, yung amoy yan. MTX. So, yan. So, may iba kasing back to zero lang, pero hindi ganun, walang amoy, eh. Hindi na ako mag-mention kung saan yun. Bango pala talaga. So, sa urig kayo, ha. So, dito rin yan sa Supreme Auto Lounge kay Boss Kerwin.